Nung bata po kayo, ano po yung pinangarap po ninyo na mabili? Kung sakali mong magkapera na hindi po na ibibigay ng magulang niyo po. Yung magandang uniform. Kasi ako talaga, yung uniform ay yung halos yung aking short ay hindi pa makabili at butas na ang itatagpian lang ng nanay ko yun eh. Marami na akong naranasang hirap nun eh. Pero hindi kami humihinto ng asawa ko sa panalangin. Sa panalangin. Hindi kami nainip. Yung pala, may pagkakaloob. Kahit kami inaapi. Ako nagpanata kami mag-asawa. Maghintay ka pag kayo nagpanata. Pagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Ito kami. Binangon ng Panginoong Diyos na. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawan. Sa episode na ito ng Inspired by Faith ay aalamin po natin ang kwento ng kapatid na Abner Burgo mula sa lokal ng Ilayang Iam, Distrito Eklesyastiko ng Quezon. Lumaki sa simple at payak na buhay sa liblib na lugar ng probinsya ng Quezon. Sa murang edad ay naranasang magsaka para lang may pantustos sa kanilang pangangailangan. Alamin natin kung papaano ang isang probinsyano ay nangarap umasenso ang buhay at ano ang kanyang pinagdaan ng pagsubok at tinis para magtagumpay. Alamin natin ang kwento ng kanyang tagumpay at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. So dinami-dami po ng mga tao na nakakakilala sa inyo ngayon ay akala po nila ay kayo maunlad ng buhay, maluwan ng buhay. Pero paano po ba nagsimula o paano ba lumaki? Saan po ba nagmula ang ka-Abner? Ang pinagalingan ko po ay talagang mahirap po ang aming buhay nung araw. At sinilang po ako sa baryo. Ang baryo namin ay nung araw ay wala pang mga ilaw. Walang kuryente, ibig sabihin. Walang transportation doon. Puro lakad. Naranasan ko doon yung pagkain namin ay saging, inihaw na saging. Minsan yung gagataan mo yung saging. Tapos nakatira kami sa isang bundok na nagtatayo ng tatay ko ng salong eh. Yung parang kubo lang. Kubo, okay. Doon kami natutulog kasi siya ay masipag. Masipag mag-cultivate yung mahahawanin mo ba yung gubat. Yun naman ay... So yung ginagawa po nila doon sa gubat, nililinis po yun? Nililinis para magtanim ng niyog at saka saging. Yun Yun po ang aking kinagisnan talaga. So dati umaakit pa po kayo sa bundok para Opo, kasama niyo si tatay? Opo, kasama po ako ng tatay ko. At doon nga kami natutulog. Pero may bahay din po kami sa baba. So ilang taon po kayo nung isinasama na ho kayo ng tatay para maglinis sa bundok, magtanim ng kung ano-anong mga gulay, niyog at iba pa? Ako po ay mga 7 years old noong time na yun. So 7 years old po, siyempre dapat naglalaro po kayo, di ba? Kasama niyo yung mga kaibigan, kayo ay niyayayat kasama ni tatay para po pumunta sa bundok para maghahanap buhay, magtanim. Ano ho pakiramdam ho noon? Ako naiinggit talaga, lalo na sa mga pinsan ko, hinahayaan lang ng tatay nila. Pero ang tatay ko hindi pwede yun. Talaga itinuturo sa akin ito ang... At yung barka-barkada sa kapitbahay, bawal. Bawal. So disiplinaryan po ang tatay niyo po. Ayun. Ngayon, sa edad po na yon ay ano po yung mga ginagawa po ng tatay na naobserbahan niyo po noon? Paano po sila nagtatanim? At gaano katagal yung inaantay po para maani yung kanilang itinanim po? Pag saging, ay taon po yan. Pag niyog, larong taon po yan. Ay yung kamote, ang mabilis. Okay. Kamoting bagin, kamoting kahoy. So bukod po sa pagtatanim ng nyog, saging, kamote, ano pa po yung mga itinatanim ho ng tatay ho ninyo noon na nakikita niyo po? Meron po kaming mayroong palayan na yung palayan hindi naman sa amin yun. Pero ang tatay ko, ang ginagawa ng tatay ko ay hati. Halimbawa, isang kalahating hektarya. O, edi siya magko-cultivate noon.
Pero yung kalahati, ay yung pag nag-ani na yan, kalahati doon sa may-ari, kalahati sa kanya. Aalisin yung mga gastos. Yun po ay ginawa ng tatay ko, nakikita ko. At ako naman ay katulong, maglinis ng pilapil noong araw. At ako 12 years old pa nga lang, ako marunong ng mag-araro eh. Magsuyod ng at tataniman na lang. Marunong din ako magtanim ng palay, yung magtalok kung tawagin sa Quezon. Pero po, sa murang edad, naintindihan niyo po yung kalagayan po ng mga magulang niyo po? Ay, opo. Talagang, minsan, sumasagi rin sa isip ko. Bakit ako? Bakit yung mga aking mga pinsan easy-easy lang ako tapos ang daming bawal. Ang daming bawal. Paano po yung pag-aaral niyo po doon? Kasi elementary, nandun kayo sa baryo. So, hanggang grade 6, nandun po kayo. Opo. Paano nasusustento ng pamilya ho yung notebook, papel, lapis, gano'n? Basta pagpasok ka na po, may mga notebook ka inaayos ko po yan. Meron pong pagkakataon na mayroon kayong hinihingi sa magulang niyo pero hindi po naibigay? Wala po. Magtitiis lang at maghihintay lang kung ano yung ibigay sa amin na kasi alam naman namin na pag mayroon pagka sakada halimbawa nagkopras na o kaya may saging na binenta ay tuwan-tuwa na kami, hingi na ako ng binibigyan ito baon mo. Minsan bayabas nga lang baon ko. Yan. Paano pagka nag-aaral po kabi ang gamit niyo po? Ano po gamit ninyong ilaw? Sa ayun nga po, yung gasera. So, ang gamit niyo po yung gasera? Opo, gasera lang. Naitaguyod po yun para... Opo. Pagka may gasera po kayo, masaya na po kayo dahil sa maliwanag po. Opo. Talagang yun talaga ang aming sa araw naman, pag may bakante, nakakapag-aral naman ang So, sa loob po ng 6 na taon na po, napagtiisan niyo po yun para makapagtapos din po kayo ng elementary. Opo. At sa awa yung magulang ko naman, hindi naman nagtapos ng grade 3 nga lang tatay ko. Yung nanay ko naman grade 5 ata. Talagang kaloob ng Panginoon Diyos yung pag-aaral ko ay ako may honor nagkaka-honor din ako sa elementary. Siyempre, pagka may honor ka dyan, sikat ka. Sasabitan ka ng ribbon. Nung bata po kayo, ano po yung pinangarap po ninyo na mabili? Kung sakali mong magkapera na hindi po na ibibigay ng magulang niyo po? Yung magandang uniform. Kasi ako talaga, yung uniform ay yung halos yung aking short ay hindi pa makabili at butas na ang itatagpian lang ng nanay ko yun Yun yung gusto ko, yung nakasapatos ako. Ay baryo hindi naman pwede. Kasi maputik So, chinelas. Yun yung nakikita ko kasi yung gusto ko complete uniform. So, yun yung pangarap niyo po? Oo. Tapos, yun, laging gusto ko may honor din. Honor. So, yung mga bata po ba noon ay karaniwan ay nakapagtatapos po ba sila ng pag-aaral o karamihan hindi po? Doon po sa baryo namin. Ako? Nag-aasawa na lang at gihintay. Pag binanda, tambay. Hindi nag-high school. Hindi na. Ay ako talaga pinilit ko na. So nakita niyo po lahat yun. Yun. Ayaw niyo din matulad sa kanila. Opo, yun po yung aking sabi ko. Saka ang tatay ko hindi pumapayag na patambay-tambay ka. So pagka-graduate niyo po ng elementary, so gagraduate din po kayo na may honor po kayo? Opo. Kahit second, third. Saka inilaban nga ako sa mathematics nung araw. Ako ang representative. Nag-second place naman ako. So dahil po doon sa pagsisikap po ninyo, kahit mahirap, ay nakapagtapos kayo ng elementary po. So, nung mag-aral na ho kayo ng high school, meron po bang high school doon sa barangay o kailangan pumunta muna kayo sa bayan? Ay wala pong high school, talaga sa bayan. Sa bayan ang pagkatapos mo ng high school, sa bayan ka na pupunta. So paano naman kayo nagpursige makapag-aral sa bayan po, sa high school? Excited nga po ako noon Pagka sa bayan, siyempre, meron ng mga tricycle doon. May mga, may mga sasakyan Kasi yung amin talaga, as in wala. Bike lang, hirap pa
nakikituloy po ako doon sa kamag-anak. O kaya may time po ako na ako yung nakipangamuhan eh. Pakinabangan kung tawagin. Pag-aaralin ka, pero sa araw, boy ka. Tapos may pagkakataon po naman gusto kong umuwi, weekly. Paano kayo nakibagay? Paano kayo nagsikap para matugunan pareho pag-aaral sa kayong pagtatrabaho niyo po? Siguro sa isang ano po yan, kasi yung disiplina ng magulang ko. Doon ko nakuha yan eh. Pag makikitungo ka sa iba, hindi ka pwedeng nakaupo lang. Talagang gagawa ka. Yun po in-adjust ko po yun. Kung ano yung gawain na dapat nung utos nila, at saka yung may kusa ako eh. Kinukusa ko. Ito yung, pag sinabi ng tinutuloy, ito yung gawain mo ha, ganito, ganito. Memorize ko na po yun. Ano yung mga halimbawa po ng mga nasubukan yung ginagawa po ninyo? Kagaya nung una kong tinirahan po, hindi ko kamag-anak yun. Mayroong, kasi station yun ng paradahan ng jeep ng biyahe. Infanterial. Di kainan po yun. Ako ang taga-igib. Taga-hugas ng plato. Tapos may stand pa yun ng, ng dyaryo. Tapos may mga magazine doon. Pagka umaga, ako doon natutulog eh. At bantay nga po ako. Yung galing na sa Maynila, aabangan ko pa yon. Mga dyaryo at saka yung magazine. Aabangan ko yun para kunin, para itinda naman yon. Yun po yung naranasan ko doon. Hindi ba kayo nag-isip na sumuko na lang, umuwi na lang, at magtrabaho na lang, at wag nang mag-aral? Kasi parehas din naman, kumikita din naman kayo ng pera. Hindi ko po naisip yun kasi yung hirap ko nga pong dinanas doon sa baryo, ayaw kong balikan. Hindi ko naman ibig sabihin na minamalit ko sa baryo. Mahirap po talaga. Pero doon, nakakakain ako ng masarap. Makakain ako ng mga minudo na diyang karne na yan. Matanong doon na sa baryo, hindi ka malang makakain ng sardinas nga. Tuwan-tuwa na kami. Puro... Kaya hindi po ako nakaisip na ako'y bumalik. At saka isa pa, yung tatay ko talagang disiplinado ka. Hindi ko naman na ano yung tatay ko. Ako nga buong puso nagpapasalamat sa tatay ko eh. So nakatulong pala. Na-realize niyo po, nung kayo paglaki po ninyo na malaking tulong pala yung ginawa ng tatay ko na disiplina. Sa loob po ng 4 na taon na ginawa ng araw-araw, salamuha po ninyo, pagpupursige, nakapagtapos po kayo ng high school. Ay, opo. Yun nga po, yung tiyaga. At, anong pakiramdam po nung nakagraduate po kayo ng high school? Masaya po. At kaya lang, medyo ano pa rin eh. Paano kaya ito? Tapos na nga ako, saan ako papasok? Gusto ko naman, ibang pakikipagsapalaran. Kasi kahit anong gawin ko, hindi kaya. Hindi kaya ng magulang. Hindi kaya. Yung ang nakikituluyan lang kami, yung baon-baon lang namin, hindi pa matustusan. Naisip niyo rin ba ng bata kayo na hindi ako habang buhay na namamasukan lang? Ayaw po. Hindi naman habang buhay na ako'y mamamasukan lang. Talagang yung pangarap ko ay hindi ko... basta makatapos po ako ng aking pag-aaral at makapagtrabaho ako ng disente, maayos. Yun ang pangarap ko po noon. Paano niyo po nagpursige na makapag-aral po sa kolehiyo naman po? Yung aking bayaw ay mayroon tinuluyan sa Balacat, sa Pampanga. Sinuyo-suyo ko yung aking bayaw. Kaya dinala po ako doon. Doon na po ako, para ako'y mangamuhan, para yun yung pangarap ko na ako'y makapagtuloy sa pag-aaral. So, ganun pa rin. Ganun pa rin po. Proseso po, para makapagkolehiyo po kayo, kailangan nyo pa rin po mangamuhan po para masuportahan nyo. Paano naman yung naging experience nyo po during the time na nagkokolehiyo kayo? Ano naman yung hindi nyo malilimutang karanasan po doon? Nung dinala ako ng bayaw ko doon, sa Babalacan nga po, Pampanga. Siyempre, una, hindi ako sanay malayo din. At sa magulang, na-homesick. At hanggang sa doon ako
doon ako nahubog din ng lalo na sa gawain sa bahay. Isa rin naman ako diyan at saka sa construction, yung pagpapala din. Kasi yung aking tinuluyan doon ay kontraktor. Tapos meron pa siyang janitorial services. Kaya silang amo ko sa bahay, amo ko pa sa labas. Kaya yung sahod ko, siyempre, ganun lang. Minsan, sinyasan lang. Di, tinis ko po yun. So, nung kayo po ay nag-aaral po ng kolehiyo, talagang namasukan po kayo, nangamuhan. So, hanggang doon po, naging boy po kayo. After nung ako, naka 2 years ako sa bangko, naisip ko, ganito pala kadali ang sa bangko at lagi kang nakaporma. Di lalo akong na-inspired. Sabi ko, paano kaya ako makakapag-opisina? Tinry ko po na ako nagpaalam doon sa manager. Kasi 2 klase po yung shift namin eh. Yung isa pang umaga, isa pang hapon. Sinuyusuyo ko rin yung manager ko para ako payagan na ako umaga ako papasok. Doon po ako, nung ako nagpaalam, sabi ko, ako po ay mag-aaral sa gabi. Yung mga empleyado naman doon sige, maganda yan. Sa madalit salita po, ako pinayagan. Nung amo ko doon sa agency, yun na nga yung tinuluyan ko, at saka yung manager. Doon po ako nagsimulang mag-aral sa gabi. Kumuha po ako. Malapit lang naman yung school doon sa bangko na pinagtatrabahan. At ako po ay wala na doon sa Mabalacat eh. Nangupahan na ako ng kaya ko na eh. Kasi maganda na ang sahod ko noon. Medyo sapat na pwede ako mangupahan ng kwarto. Kaya doon po ako nagsimula para para pumasok ng college. Pero may kalbaryo pa rin po. Kasi pag yung tuition. Paano po ninyo nasustentuhan? Ang ginagawa ko po ay pagka exam ng may exam na kami at hindi nataon dun sa pasweldo, ako nanghihiram. Sa manager. Siyempre, manager, bata-bata ako. Ako'y masipag eh. Kaibigan naman. Opo. May tiwala sa inyo. Nahawa sa akin. Yung mga, minsan, damit-damit nga, nagpapahinga sa akin. Ayun po, humihiram ako ng pantuition. Pagdating na sweldo, bayad. Ganun po hanggang sa, baka tapos 5 years po yan. Ganun na ginagawa ko. So, sa loob ng 5 taon, na pagpupursige nyo ulit na sa tulong ng mga tao na nakakakilala sa inyo, nakapagtapos po ba kayo ng inyong kurso na pinili? Ako po yung nakapagtapos ng kolehiyo na commerce, accounting major po. Gaano ho kayo kasaya nung ngayon, may hawak na kayong diploma, no? At hindi lang basta nakuha kaagad yun, kundi bunga ng pagsisikap at sakripisyo po. Yun, maligaya po. At halos umiyak nga po ako. Anong sabi po ng mga magulang nyo nung malaman po nila na nakagraduate na kayo? Proud po. At saka, ang magulang ko kasi, hindi nga masyadong, yung tatay ko, hindi masyadong yun eh. Kasi malayo nga po. Yung nanay ko. Hindi, ang nanay ko naman mabait yun eh. Yakap-yakap lang po ako. At masayang masaya. So, pag-graduate nyo po ng kolehiyo na po, ay may hawak na kayong diploma. Pagka-graduate nyo ng kolehiyo, nakipagsapalaran kayo dito sa Maynila. Ano po ay yung naranasan po ninyo? At nakasalamuha o naharap nyo pong pagsubok po ulit? Nakatuloy po uli ako sa isang kaibigan ng aking mga kapatid. Siyempre, kailangan ko pong mag-apply. Apply na ako tumitingin sa dyaryo. At yun ang advice ako'y bagong salta sa Manila eh. At, pero sanay na po ako sa Angeles. City naman yun. Kaya pagdating ng Manila, hindi na ako sanay na akong ng telephone eh. Dati hindi ako marunong sumagot ng telephone. Yun, nag-apply po ako. Pero yun ay nag-exam, pero after noon, tatawagan na lang ako. Sa madalit salita po, yung aking tinutuluyan ay may nagtatrabaho pala yun. Para siyang auditor sa isang security agency.
ay nangangailangan pala ng accounting bookkeeper. I-recommend na po ako. No, marami akong natutunan. Yung paggawa ng payroll, yung paggawa ng billing, at nakikita ko rin naman kung paano ang operation, mga kaibigan ko yung mga operation. Siyempre, hawak ko naging, umangat po ako umangat. Sa madalit salita, ipinopromote nila ako. Parang ako na po ang nagpapasweldo doon sa staff at saka sa management. Tapos pinagkatiwalaan pa ako nung boss ko na ako'y magtayo ng cooperative. Yun po. Marami po akong oportunidad na nakita doon yung supply ng uniform ng gwardiya, sabi ko, tika, bakit iba ang nakikinabang dito sa halip na empleyado? Di ako nagpaalam. Sabi ko, boss, pwede bang ako tailoring, magtayo? Di ako official tailor nila. So habang nagtatrabaho kayo doon sa kumpanya, nagtayo din po kayo ng iba't ibang mga negosyo. So bukod po sa tailoring, ano pa po yung mga idinagdag nyo pa na mga negosyo po noon? Medyo nakaipon na ako noon Apo. Kaya nagtayo ako ng restaurant sa Morato. Maliban po doon, nung ako po ay nag-resign na, ako nagtayo na ng water station. Di ba kayo natakot noon na pag nag-resign ako dito, back to zero ako, magsisimula ako ulit? Ayun nga po, sanay naman akong makipagsapalaran Kaya, at isa pa, may napundar naman akong property doon sa Payatas. Kaya sabi ko, pagyayamanin ko na lang to at commercial naman. After 5 years, sinara ko na po yung at nag-iba naman ako. Ngayon, nung panahon na pumasok naman po kayo sa buhay may asawa, ay mula sa pagkabinata, may asawa, may responsibilidad na, paano naman po ninyo hinarap po yan? Adjust po at siyempre yung mga nung binata, iba yung magastos. Pero nung mag-asawa na ako, di may kumukontrol na. Kaya naranasan ko yung binuhos ko doon sa mga anak ko. At nagkaanak na kami ng mga hindi ko paparanas yung mga bagay na yung pinagdaanan ko. Laki din sa hirap ng asawa ko Marunong siya sa hirap, tapos mananampalataya. Sa kabila ng kahirapan ng buhay ay hindi sumuko si kapatid na Abner. Nagsikap na maitaguyod ang kanyang pag-aaral, sukdulang mamasukan sa ibang tao at magtiis mabut lang ang kanyang pangarap. Sa ating pagbabalik ay aalamin pa natin ano pa ang naging pagsubok na kinaharap ni kapatid na Abner na kanyang napagtagumpayan para maabot ang kanyang pangarap. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Welcome back po sa ating programang Inspired by Faith. Binabati muna natin ang mga kapatid natin na sumusubaybay sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy nating susubaybayan ang kwento ng kapatid na Abner na nakaranas man ng iba't ibang kabiguan pero hindi sumuko ano ang kanya naging paninindigan sa kabila ng naranasang pagsubok sa buhay. Malaki pa rin po ang pagsubok. Merong isa akong pasahero, 2 beses kong isakay. Naghahanap ng isang malaking agency. Ihanap po raw siya. Hindi, ginawa ko po yun. Pero bago ko ginawa yon, naghanap ng isang malaking agency, nakita ko yung yung kamag-anak kong may security agency dito sa Lucena. Hindi pa pala niya kaya. Kasi malaking 100 guards Ikaw pala, Tito, marunong ka pala sa security. Ikaw na kaya akong mag-handle. Doon nagsimula na nag-handle. Pagka nung ma-handle ko, as in zero po yun. So kayo nagpalago? Oo, ako nagpalago. Nagpalad,
Nagpalakas madalas ng kumpanya. Opo, alam mo naman po, pagka lumalago na, Pero yung kalaunan ay binawi din sa inyo. binawi sa akin. Ayaw. Sabi ko, wala, sana naman ako pupunta dito. Mm. Masama ang loob ko, nag-usap kami ni Mrs. Mm. Talagang, sabi ko, paano to? Wala na akong hanap buhay. Mm. Naisip ko yung property kong kaisa-isa sa Manila. Mm. Yun, binenta ko. At sa madalit salita, yun pala, ako para mag-experience lang, yun ang binigay sa akin ng ama na para magkaroon lang ako ng experience. Hindi pa rin masakit. Bandang huli na-realize ko, hindi pala ako talo. Yan. Kasi nagka-experience ako dito. Mm. So yan ba yung simula ng itong kasulukuyan po ninyo ngayong negosyo po. Na ngayon po ay maayos na rin po kalagayan sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, ano po yung na-realize niyo po sa dami po ng mga kabiguan po na naranasan po ninyo sa buhay po? Kailangan, nagpanata kami mag-asawa. Para lang maghintay ka pag nagpanata at pagkakalob ng ating Panginoong Diyos niya. At isa pa, yung bagay na natutunan ko pa ay talaga yung pagtitiis. At saka marunong kang kung ano yung pinagkaloob ng binigay sa'yo, pag-aralan mo ng maraming beses. Hindi naman ako nabigo na hindi ko po sinasabing ako successful na. Kasi saan po ba ako nanggaling? As in wala. Hindi nga ako makabili ng sapatos ng araw. Paano niyo po nilabanan po yung lungkot, yung hirap, yung sakit ng kalooban doon sa mga nangyari po sa inyo? Sabi ko nga po ay yun ang kaloob ng Panginoon Diyos ay kami mag-asawa ay lagi kaming nag-uusap at yung simula naman kami nagpapanatay. 10 taon kami, halos 10 taon. Ito pala ipagkakaloob ng Ama. Marami na akong naranasang hirap nun eh. Pero hindi kami humihinto ng asawa ko sa panalangin. Sa panalangin. Hindi kami nainip. Yung pala, may pagkakaloob. At kahit kami inaapi, ito kami, binangon ng Panginoong Diyos. Talaga kami ay, kung ano yung pagkaloob ng Ama, yung tanggap na namin. Sabi ko nga, ito na maama kako. Babawi po kami, mag-asawa. At yun nga, pinagkaloob na po ng Ama na kaming mag-asawa ay, kaya kami walang pag-aalinlangan na pagtulong sa lahat ng pangangailangan ng mga gawain sa iglesia. Walang pag-aalinlangan po yan. Wala naman kami. Talagang wala. Hindi sa amin to eh. Sa buhay po ninyo, gaano po kahalaga na may tiwala tayo at sa magagawa ng Diyos sa ating buhay po? Dapat lubos po pagtitiwala. Kailangan kalakip yung tiyaga at yung gawa. At huwag tayong mag-aalinlangan. Bakit tayo binibigyan ng Diyos na kabiguan? Na po? Ano po ang pananampalataya niyo po ukol doon? Paniniwala? Yun po ay para matuto. Matuto ka kung ano yung bakit ikaw'y nabigo doon. At isa pa, baka meron kang gustong ipagawa pa sa iyo ng Panginoong Diyos. Kahit anong hirap, huwag niyong pababayaan ang pagsamba. Kasi ang pagsamba, kahit malayo ka sa magulang mo, ay huwag kang liliban sa pagsamba. Hindi po inisip na ako lumiban kahit malayo ako sa magulang ko. Hanggang sa ako'y magkapamilya. O may mga kabiguan, tuloy pa rin. At kung ano yung mga pagsubok, harapin. Para yun na may lilipas at ipagkakalob ng Ama yung kalunasan. Pero yung panalangin, number 1 po yun.
Gaano kahalaga po sa pamilya po ninyo yung tungkulin na kaloob sa inyo ng Diyos po? Mahalaga po. Higit pa sa buhay namin yung pagkahalaga. Yung nga pong pinagkaloob sa amin ay kulang pa ang aming buhay. Talagang lagi ko pong pinapaunawa sa aking mga anak na ang tungkulin, pag pinagkaloob siya at tinanggap mo yan, habang buhay mo yang dalahin. At kung kami man ay mawala, ay kayong papalit sa amin. Huwag niyong pababayaan tungkulin. Ang tungkulin ay kaloob ng Ama yan. Hindi mo dapat pabayaan. Kanino sinasampalatayanan nyo na galing lahat ng mga bagay na tinatamasa nyo po ngayon? Lahat po yan. Wala po akong inisip na ibang, although may mga kasangkapan, pero ang aking puso ay sa Panginoon Diyos na lahat galing yan. Walang iba. Talagang sa Panginoon Diyos, lagi kong inaano yan sa mga anak ko. Higit Tinuturo. ba sa hiniling ninyo yung ibinigay ng Ayun Diyos po, sa inyo? isa pa yon. Yung hiniling ko, ganito lang. Pero higit pa sa hiniling ay pinagkaloob ng Ama. Ano ang higit sa lahat na kinikilala po ninyong pinakakayamanan o tanging kayamanan na kaloob sa inyo ng Diyos po? Ang tanging kayamanan ko po talaga ay ang pagka-iglesia ni Kristo ko. Mamamatay po ako pagka-iglesia ni Kristo hanggang sa dulo ng aking buhay. At ang aking tungkulin, yan po ay hindi ko bibitawan. Hindi ko bibitawan. Pangako po yan sa Panginoon Diyos. Kahit anong dumating sa buhay ko, hindi ako mag-aalinlangan sa Panginoon Diyos at lahat ay sa Kanya nakasalig ang aking buhay. Ito, sa mga nakikinig naman po ng mga kabataan po ngayon na galing din po sa probinsya, na po, sa mahirap pang buhay, ano po payo po ninyo sa kanila para umunlad at magkaroon po ng magandang kinabukasan po? Yun po, para sa mga kabataan, lalo na yung galing ka sa probinsya, sa baryo, kailangan ay maging masuno rin tayo sa magulang. At although yung isip natin, paglalaro, ay di, basta makinig lagi sa magulang at mag-observe. Kinakailangan may kusa ka. Ibig sabihin, may sariling timo. Sige. Opo. Motivate. Kasi, pero number one, Iglesia ni Cristo ka o ano, kailangan lagi kang manalangin sa Panginoon Diyos. Hayag na hayag sa buhay ng kapatid Abner ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa kahirapan ng buhay na naranasan niya noong kabataan at ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa pag-abot ng kanyang pangarap ay patuloy na ng hawak sa magagawa ng Panginoong Diyos. Dumaan man sa mga kabiguan sa buhay ay hindi siya sumuko. Sa halip, nagtiwala sa Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ang kinikilala niyang pinakamahalagang biyaya at kayamanang kanyang nakamtan ay ang karabatang maglingkod sa Panginoong Diyos at ang mga tungkulin na tinanggap niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naway, na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith.